Dok, may problema ako. Malaki. Anunsyo ni Keith Axel Buenavista pagpasok niya sa opisina ng pinsang si Brennan. Mula sa binabasang dokumento ay nag-angat ng tingin sa kanya ang pinsang doktor. Anong problema mo, Keith? Bakit parang pasan mo ang mundo? Kunot ang noo at may pag-aalala siyang pinagmasdan ni Brennan. Pinsan ni Keith si Brennan sa side ng kanyang amang si Benson Buenavista. Pangatlong anak si Keith ng mag-asawang Benson at Kelly Buenavista. Panganay ang kambal na sina Kenneth at Kendra habang bunso naman si Crystal. Parang pasan ko talaga ang mundo sa problema ko, Brennan. Anya sa pinsan. Anong problema mo? May sakit ka ba? Lumunok si Keith at tumango. Ilang araw na niyang pinag-iisipan ang pagpapakonsulta sa pinsan tungkol sa kanyang kaligayan. Merong hindi tumatayo sa akin, Brennan. Mahina at nakangibig sagot niya sa pinsan. What? Anong hindi tumatayo sa'yo? May pagtatakang tanong nito. Bumuntong hininga si Keith at itinuro ang bagay sa gitna ng kanyang hita. This thing between my thighs, it's not functioning properly. Are you telling me you're having erectile dysfunction? Laglag ang panganggagad ng pinsan. Muling tumango si Keith kasabay ng pagsapo sa muka. Isang linggo na nakalilipas mula nang magkaproblema siya sa parting yun ng katawan. Nasa gitna siya ng pagpapaligayan ng babaeng kasama niya sa hotel na mag-malfunction ng pagkalalaki niya. Sa huli, napilitan siyang magkunwaring may emergency at umalis upang hindi mapahiya sa babaeng kasama. I don't fucking know how it happened, Brennan. Okay naman sa umaga. I'm still having morning wood every morning. I still get attracted to beautiful women. Pero laging hanggang third base lang ako dahil hindi tumatayo itong alaga ko. Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa katawan mo? Did you get sick the last couple of weeks? Seryosong tanong ni Brennan. Wala, hindi ako nagkasakit. I'm healthy as fucking bull. Kaya hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako nagkaganito. Bumuntong hininga siya. I haven't told anyone yet about my condition. Ikaw pa lang. Sa mga pinsan ni Keith na doktor, si Brennan ang pinili niyang puntahan. Isa kasi si Brennan sa mga pinakaklose sa kanya sa kanilang magpipinsan. Bukod pa roon, sa ibang ospital duty ang pinsan, hindi sa ospital na pag-aari ng pamilya nila, ang St. Mary's Hospital. You're a doctor, Brennan. Alam ko mabibigyan mo ko ng sagot kung bakit nangyayari sa akin to. Wika niya sa pinsan. Erectile dysfunction can be caused by different underlying reasons, Keith. Sa kaso mo, since wala ka naman kamong problema sa umaga, and you're still experiencing normal morning wounds, then I can deduce your condition is just caused by psychological issues. Psychological issues? Yes, it can be caused by stress or other psychological factors. Have you been stressed the past few weeks, Keith? Hindi ako stressed. Mabilis na sagot niya. Nagsimula lamang ang stress niya noong nagkaproblema siya sa pagkalalaki. Wala siyang problema sa kahit anong aspeto ng buhay niya, mapatrabaho o relasyon. CEO si Keith ng Buenavista Studios, isang gaming industry company na itinaguyod niya pagbalik niya sa Pilipinas mula sa pag-aaral sa Amerika. Nagtapos ng computer engineering at business management si Keith sa isang prestihiyosong universidad sa Amerika. Pag-uwi niya ng Pilipinas, sa halip na pamahalaan ng isa sa mga kumpanyang pag-aari ng pamilya, nagpasya siyang magtayo ng sariling kumpanya. Sa kasalukuyan, unti-unting nakikilala ang kumpanya niya sa buong bansa maging sa mga karatig bansa sa Asia. Pagdating sa usaping relasyon ay wala ring problema si Keith. Maayos ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Sa edad na 30, single pa siya at wala pa siyang seryosong nobya. Pulos hindi pang matagalan ang nagiging relasyon niya sa mga babaeng nauugnay sa kanya. You know what, Keith? Hindi kaya overused yung alaga mo kaya biglang hindi tumatayo ngayon? Nakangusong ani Brennan. What? Anong overused? Nagkibit-balikat to. Parang makina rin ang katawan ng tao, Keith. Kapag hindi natin pinapahinga, nagkakaroon ng problema. Kaya nga tayo nagkakasakit. Baka yung sayo dahil lagi mo ginagamit at hindi mo pinapapahinga, kaya ngayon bigla kang sinusukuan. Kinunutan niya ng noo ang pinsan. Hindi naman ako gabi-gabing nag-uuwi ng babae. Paano magiging overused to? Aminado si Keith na may pagkapalikero siya. Tulad ng sinabi niya, wala pa siyang nagiging seryosong nobya. Ang katwiran niya, saka lang siya magseseryoso kapag nakilala na niya ang babaeng magpapatibok sa puso niya. Sa ngayon, hinahayaan niya muna ang sariling sulitin ang kanyang pagkabinata. Baka ayaw ng alaga mo na kung sino-sinong babae ang nakakakita sa kanya.
Pabirong wika ni Brennan na nagpa-ismid sa kanya. Seriously, Keith, bakit hindi mo subukan magseryoso na sa relasyon? Gumaya ka sa akin at sa mga pinsan natin na nagsilagay na sa tahimik. Believe me, Keith, ang sarap sa pakiramdam na may inuuwi ang asawa. Pagpapatuloy nito sa seryoso ng tono. Halos karamihan sa mga pinsan ni Keith ay mga may sarili ng pamilya, kabilang na si Brennan. Ilang buwan na ang nakararaan mula nang magpakasal ang pinsan. Saka na ako magseseryoso kapag nakilala ko ng babaeng para sa akin. Hanggat hindi pa siya dumadating, magpapakasaya muna ako. Sagot niya sa kaharap. Natatawang umiling si Brennan. Huwag mo sanang pagsisihan na pagiging palikero mo kapag nakilala mo na ang babaeng para sa'yo. Tinapik siya nito sa balikat. Anyway, balik tayo sa malaking problema mo. I'll refer you to a urologist first. Napakurap siya. Bakit i-refer mo pa ako sa urologist? Akala ko ba psychological ang sanhi nitong kondisyon ko? That's just my assumption, Keith. You still need to consult a specialist for your condition to be certain. In your case, you need a urologist and a psychiatrist. Isipin pa lamang niyang may ibang doktor na makakakita sa alaga niya ay napapangiwi na siya. Subalit wala naman siyang magagawa kaya sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya sa pinsan. Samantala, isang linggo ang nakalipas sa probinsya ng Batanes. Masayang nagseselebra ng ika-28 kaarawan si Maureen kasama ang kanyang mga magulang at nag-iisang kapatid na si Maura. Anak, mabuti naman at nakauwi ka dito sa atin ngayong kaarawan mo. Wika kay Maureen ng ina. Siyempre naman wala akong gustong kasama kapag birthday ko kundi kayo. Natapat sa long weekend ng kaarawan niya, kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataong umuwi sa Basco, kung saan naroon ang kanyang pamilya. Isinilang at lumaki si Maureen sa bayan ng Basco, Batanes. Tubong Batanes ang kanyang ina, habang ang ama naman niya ay taga Pangasinan. Nang magbakasyon ng kanyang ama sa Batanes ay nabighani ito hindi lamang sa magandang lugar, kundi maging sa kanyang ina. Sa huli, nang magkagustuhan ng kanyang mga magulang, ay hindi na umalis pa ng Batanes ang kanyang ama. Sa kasalukuyan, isang propesor sa Basco Community College ang kanyang ama, habang ang ina naman ay isang health worker sa Batanes General Hospital. Ang kapatid na si Maura naman ay high school teacher sa Basco National High School. Si Maureen lamang ang tanging nagtatrabaho sa Maynila. Sa Maynila kasi siya nag-aral ng kolehiyo. Nang makatapos ay doon na rin siya naghanap ng trabaho. Bata pa lang kasi siya ay pangarap na niyang tumira sa Maynila. Gustong-gusto niyang nakakakita ng mga matatayog na gusali at naggagandahang arkitektura. Kaya kahit mahal niya ang probinsyang Sinilangan ay pinili niyang magtrabaho sa Maynila kaysa umuwi sa Batanes. Ayon nga sa tita Lina niya na siyang kasama niya sa Maynila, she was born to be a city girl. Anak, ikaw ba'y walang nobyo sa Maynila? Tanong kay Maureen ng kanyang ama. Oo nga ate, dalhin mo dito at nang makaliskisan namin. Wika naman ng kapatid niya. Natawa si Maureen. Wala pa akong boyfriend. Sa loob ng 28 taon ay single pa si Maureen. Nagkaroon naman siya ng ilang nobyo noong nag-aaral pa siya subalit walang nagtagal sa mga yon. Wala pa siyang nadadalang lalaki sa Batanes upang ipakilala sa kanyang pamilya. Yung mga kababata mo anak, may mga asawa at pamilya na. Samantalang ikaw wala pa ring nobyo hanggang ngayon. Komento ng kanyang ina. Iba naman po kasi ang buhay dito at sa Maynila. Saka okay lang na wala akong love life. Ang importante, mas lumaki ang sahod ko. 5 taon na nagtatrabaho bilang isang office secretary si Maureen. Subalit umalis siya sa hulong pinagtatrabahuhan dahil gusto niya ng mas magandang sahod at benefits. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya bilang executive secretary ng CEO ng Buenavista Constructions, isa sa pinakamalaking construction company sa Pilipinas. 3 linggo na siya sa bagong trabaho at masaya siya roon. Bukod kasi sa mabait at gwapo ang boss niya, di hamak na mas malaki ang sahod niya kaysa sa dating kumpanyang pinagtatrabahuhan. Pero sana naman sa susunod na uwi mo anak, may kasama ka na. Wika ng ina na ikinatawa na lamang niya. Sa sumunod ng 3 araw ay sinulit ni Maureen ang mga oras kasama ang pamilya. Ilang beses sa 1 taon lang kasi siya makauwi sa kanila. Bukod sa mahal na pamasahe ay iniiwasan niyang bumiyahe ng madalas dahil may takot siya sa pagsakay sa eroplano. Kahit na ilang beses na siyang nakapagpabalik-balik sa Batanes at Maynila, kapag sumasakay siya ng eroplano ay hindi mawala-wala ang takot niya. Sa huling araw ni Maureen sa Batanes, nagpunta siya sa paboritong lugar sa bayan nila, ang Naidi Lighthouse o mas kilala bilang Basco Lighthouse. Matatagpuan ang pamosong lighthouse sa rolling hills ng Basco. Mula sa taas ng lighthouse,
Tanaw ang buong isla ng Bataan na siyang nakinatitirikan ng bayan ng Basco, ang katabing isla na sabtang at napakagandang karagatang Pasipiko. Hanggang sa susunod na pag-uwi ko ulit, Batanes, sobrang mamimiss kita. Wika niya habang pinagmamasdan ng karagatan sa harapan. Ipinikit pa niya ang mga mata para damhin ang malamig na hangin. Nang idilat ni Maureen ang mga mata, nahagip ng tingin niya ang isang lalaking ilang metro ang layo sa kanya. Tulad niya ay nakaharap ito sa direksyon ng dagat. May nakasabit na kamera sa leeg nito. Wow, ang gwapo ng turistang to. Artista kaya siya? Modelo? Anya sa isip. Sa itsura at ayos ng lalaki, sigurado siyang turista ito. Patuloy na napatitig si Maureen sa lalaki. Sanay siyang makakita ng gwapong lalaki sa Maynila, subalit hindi niya maintindihan kung bakit tila kakaibang epekto ng lalaking ito sa kanya. Maamo ang mukha nito, matangos ang ilong, makapal ang perpektong kilay, mapula ang mga labi. Ang maalon nitong buhok ay tila kay lambot at sumasayaw sa hangin. Parang pamilyar ang mukha niya, pero sigurado naman ako ngayon ko lang siya nakita. Anya sa isip. Nahinto si Maureen sa pagtitig sa estranghero nang mag-vibrate ang hawak niyang cellphone. Pagkatapos niyang basahin ng mensahe ng kapatid, ibinalik niya ang tingin sa lalaki, subalit wala na ito sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung para saan ang naramdaman niyang panghihinayang. Mabuti pang umuwi na ako. Anya sa sarili bago nagdesisyong umalis. Nasa ibaba na siya ng burol nang nakarinig siya ng baritonong boses mula sa likod niya. Miss, stay away! Pumihit si Maureen paharap sa likod niya. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang sumalubong sa kanya ang mukha ng gwapong lalaking nakita kanina sa taas ng burol. Mabilis at pabulusok ang pagbaba ng sinasakyan nitong bisikleta patungo sa kanya. Otomatikong kumilos siya upang iwasan ang parating na bisikleta. Sabalit hindi niya inaasahan na matatapilik siya. Napapikit siya nang mapaupo sa damuhan. Miss, are you okay? Napadilat si Maureen. Sa isang iglap ay nasa harap na niya ang gwapong lalaki. Iniwan nito ang nakatumbang bisikleta upang daluhan siya. Hindi nakasagot si Maureen at napatitig na lamang sa kaharap. Napagtanto niyang mas gwapo ito sa malapitan. Tila na estatwa din ang lalaking kaharap ng dalaga. Nakatitig ito sa kanya bago gumalaw ang Adam's apple nito dahil sa marahas na paglunok. Bahagyang kumunot ang noo niya. Pagkatapos ay napasinghap siya nang mapagtanto na umangat ang suot na palda sa pagkakaupo. Nahantad sa estranghero ang hita niya at panloob. Agad siyang tumayo at dinuro ang lalaki. Hoy, bastos ka ah! Ha? Anong bastos? Naliit ang mga mata niya. Kitang-kita ko kung nasan yung mga mata mo kanina. Anong akala mo sa akin, bulag? Tumikhim ito kasabay ng pamumula ng leeg. Well, I'm sorry. I didn't mean it. Aha, so nanilip ka nga talaga. I said hindi ko sinasadya, miss. I really didn't mean to stare at your legs. Believe me. I'm sorry. Also, I want to apologize for almost crashing into you. Inirapan niya ang lalaki. Sa isang iglap ay naglaho ang paghanga niya rito. Hindi ka dapat nagbibisikleta dito sa Batanes kung hindi ka magaling magbike. Madaming burol dito. I know very well how to ride the bike, miss. Bigla lang nasira ang preno ng bike na nirentahan ko. Katwiran nito. Isang ismid ang isinagot niya. Turista ka rin ba rito? Tanong naman ng lalaki. Mayabang na natawa siya. Excuse me, hindi ako turista. Lokal ako rito, no? Bahagyang umangat ang isang kilay nito. Really? Isang linggo na ako rito pero ngayon lang ako may nakausap na masungit at supladang lokal. I thought people here are all nice. Ha? Paano hindi kita susupladahan pinusohan mo ko? Alam mo, ang mabuti pa, aalis na ako bago pa tuluyang masira ang araw ko. Isang beses pa niyang binigyan ng matalim na tingin ang lalaki bago niya ito iniwan. Hintik na lalaking yun. Sininipan na nga ako. Sinabihan pa akong suplada. Gwapo sana siya pero manyak naman. Bumubulong na wika niya sa sarili habang binabaybay ang daan pauwi sa bahay ng mga magulang. Samantala, patuloy na nakasunod ang tingin ni Keith sa babaeng nakaengkwentro. Sobrang ganda sana, kaso suplada. Nakangusong sambit ng binata. Shut up, Keith. Kasalanan mo naman. Muntik mo na siyang maaksidente, tinitigan mo pa ang legs niya. Kastigo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Napabuntong hininga siya. Gaya ng depensa niya sa babae, hindi niya sinasadya ang pambabastos na nagawa rito. Sadyang masyado lang siyang napatulala rito at pati ang hita nito ay hindi niya sinasadyang matitigan. Disappointed na umiling si Kate sa sarili bago pinulot ang bisikleta. Dahil sira ang preno niyon, tinulak na lamang niya pabalik sa hotel na tinutuluyan.
Iho, kumusta ang huling araw ng pag-iikot mo dito sa isla? Tanong sa kanya ng ginang na may-ari ng tinutuluyang hostel. Ito rin ang may-ari ng bisikletang gamit niya. 5 araw na si Keith sa Batanes. Iyon ang huling araw niya sa lugar bago ang flight niya bukas pabalik ng Maynila. Pagkatapos magpakonsulta ni Keith sa 2 doktor na inirekomenda ng pinsang si Brannan, nagdesisyon siyang magbakasyon. Nakumpirma kasi ni Keith na psychological ang dahilan ng kondisyon niya. Inirekomenda ng psychiatrist na tumingin sa kanya na makatutulong sa kanya ang pagbabakasyon sa lugar na malayo sa syudad. Ayos naman po. Nasira lang ang preno nitong bisikleta habang pababa ako ng lighthouse. Anya sa ginang. Naku, pasensya na iho. Mabuti at walang nangyaring masama sa'yo. Anito. Wala naman po. Nang gabing yon, patuloy na nasa isip ni Keith ang babaeng nakaengkwentro. Sa kabila ng pagsusuplada ng babae ay namalayo niyang nakangiti siya habang inaalala ang bawat detalye ng mukha nito. Bigla ay nagkaroon siya ng masidhing pagnanais na magtagal sa lugar na yon. Shut up, Keith Axel. May responsibilidad kang iniwan sa Maynila. Kastigo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal ng binata ay dumiretso na siya sa paliparan. Pagpasok niya sa eroplanong sasakyan pabalik ng Maynila, natigilan siya nang matanaw ang babaeng nakaupo sa upuan na katabi ng sa kanya. Ang supladang babaeng nakaengkwentro niya kahapon. Nagwala ang puso niya kasabay ng ngiting sumilay sa mga labi. Hey miss, ikaw yung supladang babae kahapon. Nakangiting bati niya sa babae pag upo niya sa tabi nito. Laglag ang panga nito nang mag-angat ng tingin sa kanya. Ikaw na namang lalaki ka? Sa halip na ma-offend sa reaksyon nito ay nanatili lamang ang ngiti sa mga labi ni Keith. Yes, it's me again. I thought you're a local here. Nag-angat ito ng kilay. So kapag ifatan, bawal na umalis ng Batanes? Kailangan dito lang kami sa Batanes habang buhay, mister? Wow, nagtatanong lang naman ako. Bakit ang sungit mo naman? Naningkit ang mga mata nito. Hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa mo kahapon. But I already told you I didn't mean it, miss. Sadyang napatulala lang talaga ako sa'yo. Napakurap ang magandang mga mata nito. Subalit agad siya nitong inismiran. Huwag ka nang magpaliwanag, mister. Huwag mo na rin akong kausapin, pwede ba? Akma siyang sasagot nang mag-anunsyo ang crew ng eroplano, kaya sa halip na kausapin ito ay umayo siya ng upo at ikinabit ang seatbelt. Ilang sandali pa'y unti-unti niyang naramdaman ang pag-angat ng eroplano. Come on, Maureen. Just breathe. Inhale. Exhale. Napabaling si Keith sa katabi nang marinig ang mahinang boses ng babae. Natigilan siya nang makitang mariing nakapikit ang mga mata nito. Puno ng kaba ang magandang mukha nito. Her name is Maureen and she's afraid of flying. Anikit sa isip. Hindi mo to first time, Maureen. Ilang beses ka nang nakasakay ng eroplano. Hindi to babagsak. Muli ay dinig niyang bulong ng katabi sa sarili. Hey, it's okay, miss. You don't have to be afraid. The plane will not crash. Marahang sambit ni Keith. Bahagyan dumilat si Maureen at tumingin sa kanya. Tila sasagot ito subalit napasinghap na lamang nang biglang umalog ang eroplano. Kasunod niyon ay naramdaman ni Keith ang kamay ni Maureen sa hita niya. Mahigpit ang naging paghawak nito sa hita niya. Teka, napagkamalan ba niyang armrest ang hita ko? Napakurap na tanong ni Keith habang nakatingin sa kamay nitong nasa hita niya. Habang nagtatagal ang malambot na kamay ni Maureen sa kanya, nararamdaman niya na tila may kuryenteng nanunulay sa balat niya. Naramdaman din niya ang unti-unting pagtayo ng alaga niya. Laglag ang panga ni Keith nang mapatitig sa umbok sa pantalon niya. What the hell? Did my body just react to this woman's touch? Namamanghangaan niya sa isip. Yun ang unang pagkakataon na tumayo at nag-react ng ganun ng alaga niya dahil lamang sa hawak ng isang babae. Oh my God, I'm sorry. Bulalas ng katabi. Namamula nitong binawi ang kamay mula sa hita niya. Napakurap si Keith. Doon lamang niya napagtanto na nasa ere na ang eroplano at naka-off na ang seatbelt sign. Tumikhim siya at nag-angat ng kilay kay Maureen na tila hiyang-hiya nang mapagtanto na hita pala niya ang nahawakan nito. Hindi ko sinasadyang matitigan ng hita mo. Hindi mo rin sinasadyang mahawakan ng hita ko. I guess we're quits now, miss. Lalong namula ang mukha ng babae bago supladang iniwas ang tingin at ipinikit ang mga mata. Samantala, dahil sa kahihiyan ay ipinikit na lamang ni Maureen ang mga mata at nagkunwaring tulog sa biyahe. Ay, naku Maureen, ang kapal ng mukha mong akusahan ng lalaking yan na bastos. Ikaw naman tong humawak sa hita niya. Kastigo niya sa sarili. Hiyang-hiya siya nang makita kung nasaan ang kamay niya kanina. Sa labis na kaba ay hindi niya namalaya ang hita nito at hindi armrest ang hinawakan niya.
Sa kulang 2 oras na biyahe nila pa Maynila ay nanatili siyang nakapikit at hindi gumagalaw. Hindi na baling magka-stiff neck ako, wag ko lang makaharap ang mukha ng lalaking yun. Anya sa isip. Napilitan lang siyang dumilat nang marinig ang anunsyo para sa paglanding ng eroplano. Miss, pwede ka ulit kumapit sa akin kung natatakot ka. Alok ng lalaking katabi. Nakatingin ito sa kanya, may matamis ng ngiti sa mga labi. Hindi inaasahan ni Maureen ang biglang pagbilis ng tibok ng puso. Sa kabila niyon, kinunutan niya ito ng noo. Hindi ko sinasadyang kumapit sa iyo kanina. Depensa niya. Sinadya mo man o hindi, gusto kong sabihin na pwede mo akong hawakan kung natatakot ka. Libre lang ang paghawak sa akin, hindi kita sisingilin. Hindi ako hahawak sa iyo, mister. Giit niya. Muling napalitan ng inis ang hiya niya. Tila kasi nanunukso pa ang lalaki. Sigurado ka, miss? Ang kulit mo. Ikaw naman ang suplada mo. Bahagyang natawang sagot nito. Inirapan niya ang lalaki bago iniwas ang tingin at ipinikit ang mga mata. Kumpara kanina ay wala na ang takot sa dibdib niya ngayong pababa na ang eroplano. Paglapag ng eroplano sa paliparan at pagbukas ng pinto niyon, isa si Maureen sa mga unang pasaherong bumaba. Naglalakad siya sa arrival area nang muli niyang marinig ang boses ng lalaki. Teka, miss. Napilitan siyang lumingon. Nasa likod niya ang lalaki na tila sinadya siyang habulin. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Nakaangat ang kilay na tanong niya. Ngumiti ito at tumango. Meron nga akong kailangan sa'yo, Maureen. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Narinig ko nung kinausap mo ang sarili mo kanina. Muli ay nag-init ang mukha niya. Anong kailangan mo sa akin? Humakbang ito palapit sa kanya. Ang malalim na mga mata nito ay diretso ang tingin sa kanya. I wanna know if you're single. If yes, can I date you, Miss Maureen? Napakurap-kurap siya. Dama niya ang biglang pagbabago ng tibok ng puso niya. Gusto mo akong i-date? If you're single and available. Muli ay sandali siyang natigilan. Pagkatapos ay pagak siyang natawa at pinagtaasan ito ng kilay. Kahit single at available ako, hindi ako interesado makipag-date sa iyo, mister. Bago pa ito sumagot ay tumalikod na siya at itinuloy ang lakad palayo. Pagkatapos niya akong sabihin na masungit at suplada, yayayain niya ako makipag-date? Asa siya? Wika ni Maureen sa sarili. 2 oras ang nakalipas, nakauwi siya sa bahay na tinutuluyan sa syudad. Pag-aari ang bahay na yon ng kanyang tita Lina, ang nag-iisang kapatid ng kanyang ama. Nang makapag-asawa kasi ang kanyang tita Lina ay sa Maynila ito nanirahan kasama ang asawa. Sa kasamaang palad, maagang nabalo ang tiyahin. Nang mamatay ang asawa nito ay hindi na ito nakapag-asawang muli at wala ring naging anak. Maureen, iha, kumusta ang naging bakasyon mo? Tanong ng tiyahin. Masaya po, tita. Yung biyahe lang ang hindi masaya. Bahagyang natawa ang tiyahin. Sa tuwing uuwi siya ng Batanes ay yun naman ang laging reklamo niya. Ang mahalaga ay ligtas ka nakauwi ng Batanes at nakabalik dito sa Maynila, iha. Oo nga po, tita. Kahit nakakainis yung lalaking katabi ko sa eroplano kanina. Hindi napigil ang sagot niya. Bakit, iha? Ginawan ka ba ng masama? Tumikhim siya. Hindi naman po. Makulit lang. Hanggang ngayon ay hindi mawala sa isip ni Maureen ang mukha ng lalaking nakasabay sa eroplano pabalik ng Maynila. Type ka siguro, iha. Gwapo naman ba? Natatawang sagot ng tiyahin. Well, gwapo naman po. Nag-init ang mukha niya nang maalala ang ginawa nitong paghabol sa kanya sa paliparan. Tila isang bahagi niya ang gustong magsisi na tinanggihan niya ito. Hindi, gwapo lang siya pero nakakainis pa rin siya. Huwag mong kalimutan na sinabihan kanyang masungit at suplada. Anya sa sarili. Oh, gwapo pala. Nagpakilala ba sa'yo? Osyoso ng tiyahin. Hindi po, tita. Huwag na natin siyang pag-usapan. Ang mabuti pa, buksan na lang natin tong padala sa'yo ni na mama at papa. Sagot niya. Samantala, ilang araw ang nakalipas matapos makabalik ni Keith na Maynila. Muli niyang sinadya ang pinsang si Brennan. Dahil walang duty sa ospital ang pinsan ng araw na yon, ay doon niya ito pinuntahan sa bahay nito at ng asawang si Rihanna. Oh, kumusta ang bakasyon mo? Tanong kay Keith ng pinsan. Bumuntong hininga siya. Parang nagkaroon ako ng mas malaking problema, Brennan. Ha? Ano bang ginawa mo sa bakasyon mo at nagka-problema ka pa? Listen, Brennan. Akala ko maayos na ako. Bumuntong hininga si Keith at ikinwento sa pinsan ang babaeng nakilala niya sa huling araw niya sa Batanes. Kung paanong simula nang makilala niya ito ay hindi na ito mawala sa isip niya. Kung paanong sa simpleng paghawak lamang nito sa hita niya ay nag-react na ang alaga niya. Last night, I went out to get that woman off my mind. Nakita ko yung dati kong fling sa bar na pinuntahan ko.
Sinubukan kong mag-uwi ng babae dahil akala ko okay na ako. Pero wala naman ako nararamdaman, Brennan. Hindi na naman tumayo itong alaga ko. Pero kapag naiisip mo yung babaeng nakilala mo sa Batanes, may nararamdaman ka ba? Tumatayo ba? Humugot siya ng malalim na hininga bago tumango sa kaharap. Unti-unti namang gumuhit ang ngiti sa mga labi ng pinsan. Pagkatapos ay natawa ito. Anong nakakatawa, Brennan? Problemado na nga ako dito, oh. Naaasar na sikpat niya sa pinsan. Finally, nakilala mo na rin ang babaeng katapat mo. Nakangising sagot ni Brennan. Gusto niyang itanggi ang sinabi nito, subalit sa huli ay napabuntong hininga na lang siya. Yeah, that woman. I like her. So much. Kahit na sinusubukan ni Keith na alisin ng babae sa isip niya ay hindi siya nagtatagumpay. She was all he could think about all day and night. Sa kagustuhan nga niyang makita ulit si Maureen, ay gusto na niyang kumuha ng private investigator. Napalunok siya at tumingin kay Brennan. But is it normal, Brennan? Nasa iisang babae lang nagre-react ang katawan ko. Nasa kanya na lang tatayo itong alaga ko. Oo naman. That's what love does to you, Keith. Kapag na-inlove ka sa isang babae, siya na lang ang pinakamaganda at pinakasexing babae sa buong mundo para sa'yo. Nawawala ng apil ang ibang mga babae sa'yo at wala kang ibang makikita kundi ang babaeng mahal mo. Sa kanya na lang magre-react ang katawan mo. Ganyan kaya ako sa asawa ko, kahit magtanong ka pa sa ibang pinsan nating kasal na. Muling pumasok sa isip ni Keith ang magandang mukha ni Maureen. Bigla ay bumilis ang tibok ng puso niya. God, I can't believe I'm finally in love. Sambit niya habang sapo ng palad ang muka. Welcome to the club, pare. Nakangising sagot ni Brennan. Samantala, kinabukasan ng umaga, maagang umalis ng bahay si Maureen para sa pagpasok sa trabaho. Sana naman kasing bait ni Sir Kenneth yung kapatid niya. Wika niya sa sarili pagdating sa opisina ng Buena Vista Constructions, ang kumpanya pinagtatrabahuhan niya. Ayon sa boss niyang si Kenneth Buenavista, 2 linggo itong mawawala dahil magbabakasyon ito sa ibang bansa kasama ang asawa. Sa 2 linggong yun ay ang kapatid nitong si Keith Buenavista ang pansamantalang uupo bilang CEO ng kumpanya. Sa loob ng 1 buwang pagtatrabaho ni Maureen bilang executive secretary ni Kenneth Buenavista, hindi pa niya nakikita ang kapatid na tinutukoy nito. Sana bukod sa mabait, gwapo rin ang Keith Buenavista na yun. Pero kung sa bagay, wala naman yatang pangit na Buenavista. Pagpapatuloy ng dalaga. Kabubukas lang ng laptop niya nang matanaw ni Maureen ang pagdating ng among si Kenneth Buenavista. Subalit natigilan siya ng isang pamilyar na lalaki ang kasunod ng kanyang boss. Teka, yung lalaki na kasunod kay Sir Kenneth. Siya yung lalaki sa Batanes na bastos. Yung lalaki na kasabay ko sa eroplano. Laglag ang pangangaan niya sa isip. Napalunok si Maureen habang nakatingin sa 2 lalaking papalapit sa kanya. Tulad ng amo niya ay formal na formal ang lalaking kasama nito sa suot na Amerikana. Bakit kasama ni Sir Kenneth ang lalaking yun? Magkaibigan ba sila? Magkamag-anak? Anya sa isip. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Maureen nang may mapagtanto. Kaya pamilyar sa kanya ang mukha ng turistang yun sa Batanes dahil kahawig nito ang boss niya. Sa isang iglap ay gustong magtago ni Maureen, subalit bago pa siya makagalaw ay bumaling na ang lalaki sa direksyon niya. Nagtama ang mga mata nila, namilog ang mga mata ng lalaki. Si Maureen naman ay gustong maglaho sa kinatatayuan. Good morning, Sir Kenneth. Bati ni Maureen sa amo pagdating ng 2 lalaki sa tapat ng mesa niya. Iniwasan niyang tumingin sa lalaking kasama ng kanyang amo, subalit ramdam niya ang nanunuot ng mga mata nito sa kanya. Good morning, Maureen. Bati ni Kenneth Buenavista. I'd like you to meet my younger brother, Keith. Keith, this is my secretary, Maureen. Nang mga sandaling yon, daig pa ni Maureen ang pinagsakluban ng langit at lupa sa narinig. Sa kabila nun, pinilit niyang magpakapropesyonal. Bumaling siya sa kapatid ng amo at tipid ng umiti. Good morning, Sir Keith. Humiti rin ang binata. Kumislap pa ang mga mata nito. It's good to see you again, Maureen. Akalain mo nga naman, magkikita ulit tayo. Dito pa sa opisina. Kunot taong bumaling si Kenneth sa kapatid. Magkakilala kayo ni Maureen, Keith? Nanatili kay Maureen ang mga mata ni Keith nang sagutin nito ang kapatid. Nakilala ko siya nang nagbakasyon ako sa Batanes, kuya. Seatmate pa kami sa eroplano pa uwi. Right, Maureen? Tipid ang ngiting tumango siya. Yes, sir. Nagbakasyon ka rin sa Batanes, Maureen? Tanong ni Kenneth Buenavista sa kanya. Bumaling siya sa amo. No, sir. Tagaran talaga ang pamilya ko. Umuwi lang ako para bumisita.
Doon ka nag-celebrate ng birthday mo? Tanong ni Kenneth. Yes, sir. Teka, kailan ang birthday mo? Tanong naman ni Keith Benavista. Nagtaka man siya sa pang-uusisa ng lalaki ay sinagot niya yon. Last week, February 18. By the way, Maureen, just like what I told you last week, I'll be gone for 2 weeks starting tomorrow. For the meantime, my brother Kit will take over my position. Wika ni Kenneth Benavista sa kanya bago bumaling sa kapatid. Keith Axel, huwag mong pahihirapan tong sekretary ko ah. Don't worry kuya, hindi ko pahihirapan si Maureen. Sagot ni Keith at nakangiting ibinalik ang tingin sa kanya. I look forward to working with you, Maureen. Isang peking ngiti ang isinagot niya sa binata. Same here, Sir Keith. Nang lagpasan siya ng dalawang lalaki para pumasok sa opisina ay nasa po ni Maureen ang muka. Anong malay ko na Benavista pala ang lalaking yun? Worse, kapatid pa siya ni Sir Kenneth at siya ang magiging temporary boss ko. Anya sa isip. Sa sumunod na mga sandali ay kinalma ni Maureen ang sarili. Ipinagpasalamat niya na magla-lunch break na nang lumabas ang magkapatid na Benavista mula sa pribadong opisina. Maureen, I'll bring you to my lunch meeting with Mr. Santos. Just call me if something important comes. Bilin sa kanya ni Kenneth Benavista. Nasa tabi nito ang kapatid na si Keith na lagi ay nanonood ang tingin sa kanya. Yes, sir. Tango niya sa amo. See you later, Maureen. Nakangiting wika naman ni Keith. Napilitan siyang bumaling dito at ngumiti. Kung maaari lang siyang pumikit ay ginawa na niya upang hindi magtama ang mga mata nila ni Keith Benavista. Hindi niya alam pero para siyang matutunaw kapag tinitingnan nito. Pwede rin kayang mag-leave ako sa trabaho? Ayokong maging boss ang lalaking yun. Wika niya sa sarili habang sinusundan ng tingin ang dalawang lalaki. Nang maubos ang trabahong ginagawa ni Maureen, gamit ang laptop ay hinanap niya sa internet ang pangalan ni Keith Benavista. Nalaman niya na may sariling kumpanya rin ang binata, isang gaming company na itinaguyod nito matapos mag-aral sa Amerika. Na-impress siya sa credentials ng binata hanggang sa mabasa niya ang tungkol sa pribadong relasyon nito. Ayon sa article na nakita niya ay kung sino-sino ang mga babaeng na-link sa binata sa nakalipas na mga taon. Babaero naman pala ang lalaking yun. Kung sino-sino mga naging babae, tapos niyaya niya ako makipag-date. Ano yun? Isasama niya ako sa mga koleksyon ng babae niya? Nakaismid na sambit ni Maureen. Hindi niya namalayan na naubos na ang oras niya sa pag-stalk kay Keith Benavista sa internet. Kaya naman napatalon siya sa gulat nang marinig ang pamilyar na boses ng binata. Maureen? Sir Keith, nakabalik na pala kayo. Sambit niya nang makitang nasa harap niya ang lalaki. Mag-isa lamang ito at hindi kasama ang kapatid. Nakangiti itong nag-angat ng kilay. Masyado kaya tang busy sa ginagawa mo kaya hindi mo ako napansin. Sa sinabi nito ay natatarantang isinara niya ang laptop bago ibinalik ang tingin sa kaharap. Nasan pala si Sir Kenneth, Sir Keith? May kausap lang sa baba. Tumango siya. Akala niya ilalagpasan na siya ng binata, subalit na natili itong nakatayo sa harap niya habang nakatingin sa kanya. May kailangan ka, sir? Ngumiti ito. I just wanna talk to you, Maureen. I didn't get the chance earlier. Lumunok siya. Anong gusto mong sabihin, sir? I just want to greet you. Mula sa likod nito ay inilabas nito ang isang maliit na kahon at inilapag sa mesa niya. I got this small cake from a restaurant we went into. Belated happy birthday, Maureen. Napakurap-kurap siya habang nakatingin sa kahon ng cake. Hindi niya yun inaasahan mula sa binata. Last week pa yung birthday ko, sir. Nanatili ang ngiti nito. That's why it's belated happy birthday. Sinalubong niya ang mga mata ni Keith. Nang mga sandaling yon, tila may mainit na kamay na humawak sa puso niya. Sa isang iglap, naglaho ang anumang inis na meron siya para sa binata. Thank you, Sir Keith. You're welcome. I didn't know if you're into sweets but I hope you like it, Maureen. Mahilig ako sa cake, sir. Hindi niya napigilang sabihin. Lumaki ang ngiti nito. Really? So dapat pala malaking cake ang binili ko. Nangiti siya. Hindi ko yun mauubos, sir. Oh wow, you're smiling genuinely at me. Tila natigilang sambit nito. May mangha sa muka. Nag-init ang pisngi niya. Tumikhim siya at sinulyapan ng kahon ng cake. Gusto ko palang mag-sorry, sir. You're apologizing? For what? For being rude to you. Pasensya na kung nasungitan at nasupladahan kita. Oh, it's okay. I deserve that. I apologize too, Maureen. Tumango siya at lumunok. Sorry din kung tumanggi ako makipag-date sa'yo. Nakangiting umangat ang isang kilay nito.
Bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Gusto mo na ba akong i-date? Namilog ang mga mata niya. Hindi pa rin, sir. Gusto ko lang humingi ng tawa dahil naging bastos ako sa pagtanggi ko sa'yo. Ngumuso ito. It's okay, Maureen. Thank you, sir. So we're good now? Hindi mo na ako susungitan? Pabirong tanong nito. Sir, kapag sinungitan kita, baka mawalan ako ng trabaho. Pabiruring sagot niya. Natawa ito. Sabi ni Kuya Kenneth, hindi ka naman masungit. Hindi lang maganda yung una nating pagkikita sa Batanes kaya siguro nakatikim ako ng pagsusungit mo. Napanguso siya. Nagpatuloy naman ito. I would like to introduce myself to you properly, Maureen. I'm Keith Axel Buenavista. Nakangiting inilahad nito ang isang kamay. Maureen Delgado, nice to meet you, Sir Keith. Sagot niya bago tinanggap ang kamay nito. Muntik na siyang mapaigtad nang tila may gumapang na kuryente sa katawan niya. Kasabay ng pagbawi niya ng kamay ay dumating si Kenneth. Keith, bakit nandito ka sa labas? Huwag mo sabihin pinupormahan mo tong si Maureen. Sita ni Kenneth sa kapatid. Namula si Maureen sa sinabi ng kanyang boss. Sir Kenneth, may sinabi lang po si Sir Keith sa akin. Bumaling sa kanya si Kenneth at ngumiti. Huwag ka magpapabola dito sa kapatid ko, Maureen. Matinik yan sa babae. Kuya, what are you talking about? Hindi ako nambobola. Bakit mo ako sinisiraan sa sekretary mo? Salubong ang kilay na wika ni Keith sa kapatid. Anong paninira ang sinabi ko? Totoo namang matinik ka sa babae. Come on, let's get inside. I still have things to discuss with you. Ani Kenneth. Sorry, Maureen. Huwag mo nang pansinin tong sinabi ni Kuya. Anik ni Keith sa kanya bago nakasimangot na sumunod sa kapatid. Bahagyang natawa si Maureen sa naging ekspresyon ng binata. Nang maiwan sa labas ay ibinaba niya ang tingin sa maliit na kahon ng cake. Sige, binabawi ko na yung sinabi ko kanina. Okay na sa akin maging temporary boss si Keith Buenavista. Nakangusang bulong niya sa sarili. Nang hapong yon, dinala niya ang kahon ng cake na bigay ng binata pag uwi niya ng bahay. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ni Maureen nang magising siya. Ininuman na lamang niya ng gamot ang masamang pakiramdam upang makapasok sa trabaho. Yun ang unang araw ni Keith bilang acting CEO ng kumpanya. Hindi siya pwedeng umabsent dahil siguradong kakailanganin siya ng binata. Pagkatapos niyang uminom ng gamot ay bahagyang umayos ang pakiramdam niya. Yun lang, inabutan siya ng malalang traffic sa daan kaya pasado 8:00 na siyang nakarating sa opisina. Miss Maureen, nandiyan na si Sir Keith. Hinahanap ka niya. Pagdating mo, dumiretso ka raw sa kanya. Wika sa kanya ni Faye, isa sa mga staff sa 31st floor ng gusali kung saan matatagpuan ang opisina ng CEO. Mukha bang galit, Faye? Hindi naman, Miss Maureen. Nagpasalamat siya sa babae bago tumuloy sa desk niya. Ibinaba niya roon ang gamit niya bago dumiretso sa tapat ng CEO's office. Humugot siya ng malalim na hininga bago kumatok at binuksan ng pinto. Naroon na nga si Keith. Agad na nagtama ang mga mata nila dahil diretso ang tingin sa kanya ng binata habang nakaupo sa swivel chair. Good morning, Sir Keith. Bati niya sa binata. Sa kabila ng kaba ay umayo siya ng tayo at ngumiti. Sumulyap ito sa suot na relo at bahagyang nag-angat ng kilay. You're late, Maureen. 15 minutes. Yes, sir. Sorry po. Naipit po ako sa traffic. Bahagya itong umuso bago tumango. Alright. Next time, bago ako dumating, dapat nandito ka na. Gusto ko ikaw ang una kong makikita paglabas ko ng elevator. Natigilan siya sa huling sinabi nito. Sa kabila niyon ay tumango siya. Yes, sir. Hindi na ako malilate. Ngumiti ito. Good. Pakigawa ako ng kape, Maureen. Anong preferred mong timpla ng kape, sir? Kahit ano. Huh? Yung timpla ng kape na sa tingin mo magugustuhan ko. Kumunot ang noo niya. Hindi ko naman alam yung gusto mo sa kape, sir. Kibit balikat itong ngumiti. That's your punishment, Maureen. Dahil late ka, kailangan mong hulaan ng timpla ng kape na gusto ko. Seryoso, sir? Mukha ba ako nagbibiro? Nakangiti ka kasi, sir. Pakiramdam niya tuloy ay pinagtitripan lang siya nito. Nakangiti lang ako pero seryoso ako, Maureen. Kapag hindi mo nagustuhan yung kape mo, hindi mo naman ibubuhos sa akin, ano, sir? Pabirong tanong niya. Natawa ito. Mukha ba akong masamang boss? Hindi nga ako nagalit na late ka. Umuso siya. Joke lang, sir. Sige, gagawa na ako ng kape mo. Iniwan niya ang binata at pumasok sa pantry para magtimpla ng kape. Pagbalik niya sa CEO's office, ay inilapag niya ang ginawang kape sa mesa nito. Ginaya ko yung timpla ng kape ni Sir Kenneth, Sir Keith. Dinagdagan ko lang ng creamer yung sayo. Kung ayaw mo ng may creamer, magtitimpla ako ng bago.
Anya sa binata. Tiningnan nito ang kapeng ginawa niya bago nag-angat ng tingin sa kanya. Bakit may creamer yung sa akin? Madalas kasing seryoso si Sir Kenneth, tapos ikaw parang madalas kang nakangiti, kaya feeling ko ayaw mo nang masyadong mapait na kape. Paliwanag niya. Tila naaaliw na natawa ito. You're right, ayoko ng mapait na kape. Talaga, sir? Tama pala ako. Wow. Thank you for this, Maureen. Ngumiti siya. You're welcome, sir. Kung wala ka ng utos, babalik na ako sa labas. Wait, don't leave yet. Tell me my schedule for today. Teka lang, sir. Kukunin ko lang yung planner ko. Lumabas siya ng opisina nito para kunin ang planner niya. Pagbalik niya sa loob, habang umiinom ng kape si Keith, ay sinabi niya sa binata ang schedule nito para sa araw na yon. You have a meeting with the engineering department at 10 a.m., sir. Then lunch meeting with Mr. Razon of the Jesus Corporation. Ibinaba nito ang tasa ng kape at tumingin sa kanya. Sumama ka sa akin mamaya. Sa meeting, sir? Napakurap na tanong niya. Noong si Kenneth ang boss niya ay hindi siya isinasama ng lalaki sa mga meeting nito sa labas. Yes, sa lunch meeting ko. I need you there with me, Maureen. Noted, sir. Good. Gusto ko kasama kita sa lahat ng meeting ko. Anito at seryosong tumingin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang-bigla ay nagwala ang dibdib niya sa biglang pagseryoso ng mga mata nito. Pakiwari niya ay matutunaw siya kaya tumikhim siya at nag-iwas ng tingin. Noted, sir. Kung wala ka nang sasabihin, lalabas na po ako. Tumango ito at muling ngumiti. Alright, you can leave now, Maureen. Paglabas niya ng opisina at pagbalik sa desk niya, ay mariin siyang napapikit. Ngayong naglaho na ang lahat ng inis niya kay Keith Buenavista, tila bumabalik naman ang paghanga niya rito. Hindi pwede, Maureen. Baka nakakalimutan mong boss mo siya ngayon. At saka babaerong lalaking yun. Paalala niya sa sarili. Pagdating ng 10:00, kasama siya ni Keith na nagpunta sa boardroom para sa meeting nito kasama ang engineering department ng kumpanya. Sit here beside me, Maureen. Ani Keith at itinuro ang bakanting swivel chair sa tabi nito. Sa likod na lang ako, sir. Sagot niya. Kapag ganitong kasama siya sa meeting ay sanay siyang tumayo lang sa isang bahagi ng boardroom kasama ang iba pang sekretaryang katulad niya. I need your assistance, Maureen, so I want you to sit here beside me. Nakangusong wika ni Keith. Sa huli, wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto ni Keith. Dahil katabi niya ang binata, amoy na amoy niya ang pabango nito. Pakiwari niya ay nahihipnotismo siya sa bango nito, lalo na kapag lumalapit pa sa kanya ang binata para magtanong. Sa loob tuloy ng kulang 2 oras na meeting ay wala siyang naintindihan sa pinag-usapan ng mga naroon. Maureen, be ready in 15 minutes. We'll leave at 11:30. Wika ni Keith pagbalik nila sa tapat ng mesa niya. Napalunok siya. Sir, sigurado kang isasama mo kasi isa pang meeting mo. Si Sir Kenneth kasi iniiwan ako dito sa office. Hindi ko sinasama ni Kuya dahil ayaw niyang magselos ang asawa niya. Tumikhim siya. Ikaw, sir, wala bang magsiselos? Nakangiti itong nag-angat ng kilay. Sa tingin mo, yayayaan kitang makipag-date kung may girlfriend ako? Nag-init ang mukha niya nang maalala ang pagtangging ginawa niya sa binata. How about you, Maureen? Wala bang magsiselos kapag nakitang kasama mo ako? Lumunok siya. Wala akong boyfriend, sir. Pero kung meron man, wala naman siyang dapat ipagselos kasi boss lang naman kita. So you're single. That's good to know. Nakangiting gagad nito na tila yun lamang ang narinig sa sinabi niya. Muli ay sumulyap ito sa suot na relo. Babalik lang ako sa office ko. See you in 15 minutes. Napapikit si Maureen nang mawala sa paningin niya ang binata. Gusto niyang baliwalain ang sinabi nito, sabalit apektado ang dibdib niya. Ngayon nga'y kumakabog ito sa ngiting iginawad ng lalaki. Sana bumalik agad si Sir Kenneth bago pa ako tuluyang mabola nitong kapatid niya. Anya sa isip. Maya-maya pa ay lumabas ulit si Keith. Sabay silang bumaba ng binata papunta sa kotse nito. If you don't mind me asking, gaano katagal ka nang nagtatrabaho dito sa Maynila, Maureen? Tanong ni Keith habang nasa biyahe sila. Matagal na, sir. Dito ako sa Maynila graduate ng college kaya dito na rin ako naghanap ng trabaho. Umuwi na lang ako sa Batanes para bisitahin ang pamilya ko. Bakit dito mo piniling magtrabaho sa Maynila? Maliit siyang humiti. Mahal ko ang lugar namin at para sa akin, Batanes ang pinakamagandang probinsya sa buong Pilipinas. Pero pinili kong umalis kasi pakiramdam ko hindi ako para sa lugar namin. What do you mean? Mula sa kasada ay nasa kanya na ang mga mata ni Keith. Napagtanto niyang nakahinto sila sa stoplight kaya nagawa nitong ituon sa kanya ang buong atensyon.
Bata pa lang kasi ako, gusto ko nang makapunta sa syudad, sir. Gusto kong tumira sa lugar na marami akong makikitang ilaw sa gabi. Yung marami akong makikitang matataas na gusali. Yung marami akong makakasalamuhang tao. I love city life so much, kaya kahit magulo dito sa syudad, masaya ako rito. Mahabang paliwanag niya bago ngumiti. Marahang tumango naman si Keith. I understand, Maureen. There are people who prefer city life. Meron din namang mas gusto sa tahimik at payapang lugar. Tila may mainit na humawak sa puso niya sa sinabi ni Keith. Marami kasi mga kakilala niya ang nagtataka at kino-question ang desisyon niyang pagtira sa Maynila. But this man beside her, he immediately understood her. Kaya kahit may fear of flying ako, hindi pa rin ako nagpapigil na umalis na Batanes. Hindi rin naman napigil ng takot ko ang kagustuhan kong uwian ng pamilya ko. Pagpapatuloy ni Maureen. Masuyong ngumiti si Keith. Baka sa mga mata nito ang paghanga. That's very brave, Maureen. Your fear doesn't stop you from going after things that make you happy. Thank you, Sir Keith. Sagot niya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Ngumiti ang binata habang diretsyong nakatingin sa kanya. Sa kabila ng mabilis na tibok ng puso ay gumanti si Maureen ng ngiti. Naputo lamang ang tinginan nila nang may umalingaw-ngaw na malakas na busina. Tila natauhang ibinaling ni Keith ang tingin sa kalsada at pinaandar ang sasakyan. Kasabay niyon ay nagring ang cellphone ni Maureen. Agad niyang sinagot ang tawag nang makitang sekretarya yon ng negosyanteng kamiting nila. Sir Keith, may emergency daw po si Mr. Razon. Hindi siya makakarating sa meeting. Baling niya sa binata matapos ibaba ang cellphone. Balik na tayo sa office, sir? Bakit tayo babalik? Sayang yung reservation natin. Sagot ng binata. Sa halip na bumalik ay itinuloy nga nila ang pagpunta sa restaurant kung saan dapat ang meeting ni Keith kay Mr. Razon. Are you okay, Maureen? May problema sa order mo? Tanong ni Keith pagdating ng pagkain nila. Wala, sir. Hindi lang ako sanay na kumain kasama ng boss ko. Sa loob ng 5 taon niya bilang sekretarya, ngayon nang nangyari na kasabay niyang kumain ang boss niya sa isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant. Nakangiting nag-angat ng kilay si Keith. Ibig sabihin, ako ang pinakamabait sa mga naging boss mo, including my brother. Napanguso siya. Ganito ka rin sa sekretary mo, sir? Sekretary ko? Tumikhim siya. May sarili kang kumpanya, sir, hindi ba? Surely may sekretary ka rin doon. Bigla ay hindi niya maintindihan kung bakit nainis siya nang ma-imagine na maganda at sexy ang sekretary ng binata sa kumpanya nito. Yes, may assistant ako sa kumpanya ko. And they're more like brothers to me. Siya kasi ang kasama ko simula nung itayo kong kumpanya. Brothers? Parehong lalaki yung executive assistant ko, Maureen. Sa kanila ko yung pinagkatiwala ang kumpanya ngayong abala ako dito sa Buenavista Constructions. Napatango siya. Tila may ginhawa siyang naramdaman sa kaalamang lalaki ang mga assistant ni Keith. Come on, let's eat, Maureen. Nakangiting tanong nito. Ngumuso siya at tumango. Habang kumakain sila sa pribadong silid, ay muli nilang napag-usapan ng probinsya niya. Madalas kang umuwi ng Batanes, Maureen? Minsan lang, sir. Ang mahal kasi ng pamasahe. Hamak na sekretary lang naman ako. Ikaw, bakit sa Batanes mo piniling magbakasyon? I've been curious about the place. Nag-enjoy ka naman po ba sa bakasyon mo? Malaki ang ating tumango ito. Sobra. Batanes is a magical place. Nung nandun ako, pakaramdam ko wala ako sa Pilipinas. Di babalik ka pa, sir? Napangiting tanong niya. Babalik talaga. If only I could own a piece of land there. Ay, hindi pwede, Sir Keith. Protected area ang Batanes, kaya mga lokal lang ang pwedeng magmay-ari ng properties doon. Makakabili ka lang kapag nakapag-asawa ka ng Ivatan. Nakangisi itong nag-angat ng kilay. Well, you're an Ivatan, right? Your family lives in Batanes. Oo, sir, pero half Ivatan lang ako. Ilocano kasi si Papa, si Mama ang taga-Batanes talaga. Half or pure, you're still an Ivatan, Maureen. Kapag aalokin ba kita ng kasal, papayag ka? Natawa siya kasabay ng pagwawala ng dibdib. Hindi nga ako pumayag na makipag-date sa'yo. Magpakasal pa kaya? Binitiwan nito ang hawak na kubyertos at seryosong tumingin sa kanya. Kapag nanligaw ako sa'yo, papayagan mo na ba akong i-date ka? Napasinghap siya. Pagkatapos ay pagak na natawa. Sir, ano yan? May balak kang ligawan ako? Paibigin ako? Pakasalan ako para makabili ka ng lupa sa probinsya namin? What? Of course not, Maureen. Hindi yun ang intensyon ko sa'yo. Salubong ang kilay na depensa nito. Napalunok siya. Bakit maniligaw ka? It's because I like you, Maureen. You like me? Tumango ito kasabay ng pagpungay ng mga mata.
I liked you the first time I saw you back in Batanes. Yun ang dahilan kung bakit niyaya kita makipag-date bago tayo maghiwalay sa airport. Nung tanggihan mo ko, akala ko makakalimutan din kita. Pero lalo ka lang hindi nawala sa isip ko. Napalunok siya habang kinakalma ang nagwawalang dibdib. Sir, pinaglololoko mo ba ako? Alam kong playboy ka, kung sino-sino mga naging babae mo. How did you know about that, Maureen? Napakorap na tanong nito. Nakita ko sa internet. Bahagyang umangat ang isang kilay nito. Oh, so you looked me up. Na-curious lang ako sa'yo, sir. Hindi ibig sabihin nun interesado ako sa'yo. Nagiinit ang pisnging depensa niya. Wala naman akong sinabing interesado ka sa akin. Why are you being defensive? Naaaliw na tanong nito. Tumikhim siya. Well, ayoko lang mag-isip ka na kung ano. Ngumiti ito bago muling sumeryoso. Yes, Maureen. I admit marami ako naging babae noon. Pero lahat ng yon bago pa kita makilala. After meeting you, all thoughts of other women left me. Wala nang ibang nasa isip ko kundi ikaw at ang magandang mukha mo. You're all I could think about day and night. Muling pumungay ang mga mata nito. I want to date you, Maureen. I know you already rejected me, but I hope you can reconsider and give me a chance. Napatulala si Maureen sa kaharap. Tila hinahabol ng kabayo ang puso niya sa lakas ng tibok niyon. Hindi ka pwedeng manligaw, Sir Keith. Hindi ako pwedeng makipag-date sa'yo. Baka nakakalimutan mong boss kita. Sagot niya nang makabawi sa mga sinabi nito. Acting CEO lang ako ng kumpanya. Besides, fraternization is not prohibited in my company. Pwede kitang ligawan kahit CEO ako at sekretary kita, Maureen. Hindi pa rin pwede sa akin, sir. Ayoko masabihan na unprofessional. Umuso ito bago tumango at ngumiti. Alright, sige. Saka na kita liligawan pagbalik ni Kuya Kenneth sa kumpanya. Pag wala na ako ron. Manliligaw ka talaga? Seryoso? Seryoso ako, Maureen. Niligawan kita. I will do everything to win you over. Papatunayan ko sa'yo na seryoso ako sa nararamdaman ko sa'yo. I really like you. Lalong nagwala ang puso niya. Anong sasabihin ng pamilya mo kapag nalaman nila na manliligaw ka ng sekretary? Social status isn't important to my family, Maureen. I could choose to marry a garbage collector and they wouldn't give a damn. Totoo? Paano kung bigyan ako ng pera ng magulang mo para layuan ka? Tila naaaliw na natawa si Keith. Kung makapagsalita ka, parang tayong dalawa na. Mandiligaw pa lang ako, di ba? Nag-init ang mukha niya. Nagbigay lang ako ng example. Ganun kasi yung sa mga palabas, sir. Palibhasa hindi ka yata nanonood ng TV. Muli ay natawa ito bago sumeryoso. So, it's settled, Maniligaw ako kapag wala na ako sa kumpanya ni Kuya. Fine, pwede naman. Mahinang sagot niya. Hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng sinabi ni Kenneth. Alam ni Maureen sa sarili niya na maganda siya. Best asset nga niya ang mahaba at makinis niyang binti. Pero alam niyang pangkaraniwan lamang ang ganda niya kung ikukumpara sa mga babaeng naugnay kay Keith Benavista. Hanggang sa makabalik sila sa opisina ay pinoproseso niya ang mga sinabi ng binata. Hindi ako makapaniwalang gusto niya ako. Ganito ba talaga kaganda ang legs ko para mabighani siya ng sobra? Anya sa isip. By the way, where do you live, Maureen? Tanong ni Keith habang nasa elevator sila. Sa Teacher's Village sa Diliman, sir. I'll drive you home later. Bakit, sir? I told you I like you, Maureen. At manliligaw ako, hindi ba? Muling nagsirko ang puso niya. Sa kabila niyon ay ikinunot niya ang noo. Hindi ka pa naman nandiligaw. Hindi mo pa ako pwedeng ihatid. Well, hindi ba pwedeng ihatid kita bilang boss mo? Hindi niya natapos ang sinasabi dahil napahatching siya. Pagkatapos ng isa ay nasundan pa yon. Maureen, are you okay? Nag-aalalang bali ni Keith. Okay lang ako, sir. Medyo sinisipon kasi ako kanina. Pasensya na. May gamot ka para dyan? Uminom ako kanina bago ako pumasok. Naramdaman niya ang pagdampi ng kamay nito sa noo niya. Gumapang ang kuryente sa balat niya. Okay naman ako, sir. Hindi ako mainit. Ihahatid na kita mamaya pa uwi. Wag na, sir. This is me speaking as your boss. Not as your future suitor, Maureen. Got it? Anito sa seryosong tono. Ngumuso siya at tumango na lang. Sa halip kasi na mainis ay gusto pa niyang matulala sa binata sa paggamit nito ng otorisadong tono. Tila lalo kasing gumuwapo ang binata sa paningin niya. Sir, may meeting ka pala ng 2:00 with Engineer Hizon? Sa halip ay wika niya. Tumango ito. I know, huwag ka nang sumama sa akin mamaya. Magpahinga ka na lang. Akala ko kailangan ko sumama sa lahat ng meeting mo. Hindi na, I can handle it.
I have a sharp memory anyway. No need for you to come with me and take notes. Sir, may sharp memory ka naman pala eh. Bakit sabi mo nung una hindi ako pwedeng mawala sa mga meeting mo? Ngumuso ito. Well, sinabi ko lang yun dahil gusto ko nasa tabi kita. But now that you're feeling unwell, I just want you to rest, Maureen, okay? Hindi niya napigilan ang pag-iinit ng pisngi. Okay, sir. Very good. Sagot nito na lalong nagpamilis ng tibok ng puso niya. Lumipas ang hapon na walang ginawang trabaho si Maureen. Nagtagal ang meeting ni Keith kaya pasado 4:00 na ito nakabalik sa opisina. How are you feeling, Maureen? Tanong ni Keith paghinto sa harap niya. Mataman siyang pinagmasdan ng binata. Tumikhim siya at kaswal na ngumiti kahit parang matutunaw siya sa tingin nito. Okay lang ako, sir. Sumulyap ito sa suot na relo. We can leave now. Ihahatid na kita pa uwi para makapagpahinga ka agad. Wala pang 5:00, sir. Ngumiti lang ito at nagkibit balikat. As the temporary head of the company, I can leave the office with my secretary anytime I want. May kukunin lang ako sa opisina. Pagbalik ko, alis na tayo. Gaya ng sinabi ng lalaki, sandali lang itong nagtagal sa opisina bago siya nito binalikan. Sir Keith, hindi mo naman ako kailangang ihatid. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Anya sa lalaki habang lulan ng elevator pababa sa basement parking ng gusali. Huwag ka nang pasaway, Maureen. Bahagya siyang umirap. Ako pa ang pasaway? Ikaw tong nag-undertime, sir. Dinamay mo pa ako. Natawa lang ito. Alam mo bang lalo kang gumaganda kapag nagsusungit ka? Namula ang mukha niya. Ewan ko sa'yo, sir. Hindi ka pala sanay na pinupuri ka. Sanay? Anong akala mo? Ikaw lang ang pumupuri sa akin? Bakit namumula ka ngayon? Hindi masama lang ang pakiramdam ko kaya ganyan. Pagdadahilan niya. Okay. Nakangiti itong tumango, tila hindi naniniwala sa kanya. May kasama ka ba sa bahay, Maureen? Meron, yung tita ko, kapatid ni Papa. Part-time professor siya sa UP. May kasama ka pala. That's good. Bakit, sir? Kung wala, mag-aalala ako sa'yo, syempre. Kung lumala ang nararamdaman mo, walang mag-aalaga sa'yo. Kaya ko namang alagaan ng sarili ko, sir. Iba pa rin yung may ibang taong nag-aalaga sa'yo. Ikaw, sir, may nag-aalaga ba sa'yo kapag may sakit ka? I live alone in my condo, so I take care of myself when I'm sick. Pero pinupuntahan ako ng mami ko at mga kapatid ko. Sa susunod na magkasakit ako, sana ikaw na mag-alaga sa akin. Aba, sinuswerte ka, sir, Natatawang sagot niya bago lumabas ng elevator. Narinig niya ang tawa nito habang nakasunod sa kanya. Swerte talaga ako kapag naging boyfriend mo ko. Kasabay ng pagsirko ng puso niya ay napangiti siya. Sabi ni Sir Kenneth, huwag ako magpabola dito sa kapatid niya. Pero bahala na nga. Sumusukong wika niya sa isip. Aminado siyang gusto niya si Keith. At kapag nagpatuloy pa ang ganoong trato sa kanya ng binata, imposibleng hindi mahulog ang puso niya sa lalaki. Kapag hindi maganda pakiramdam mo bukas, huwag ka nang pumasok, Maureen. Kapag pumasok ka naman sa mga pakiramdam, iuuwi lang kita. Bili ni Keith pagdating nila sa tapat ng bahay ng tiyahin. Okay, sir. Ngumiti ito. Good night, Maureen. Good night, sir. Mag-ingat ka pa uwi. Mag-iingat talaga ako. Hindi pa ako nag-uumpisang manligaw, Marami pa akong plano para sa ating dalawa. Natatawang napailing na lamang siya pagpasok sa bahay. Maureen, sino yung naghatid sa'yo? Usisa sa kanya ng tiyahin. Boss ko po, tita. Ngayon ka lang yata hinatid ng boss mong yan, Temporary boss ko po si Sir Keith. Yung boss ko talaga nakalive ngayon. Nako, mabutit hinatid ka ng boss mo. Hindi ba't masama pakiramdam mo kanina? Kumusta ka ngayon, iha? Okay naman po ako, tita. Medyo barado lang ang ilong ko. O siya, magpahinga ka muna. Tatawagan kita kapag kakain na ng hapunan. Kinabukasan, nagising si Maureen na mas masama ang pakiramdam kaysa sa nagdaang araw. May kasama na ring ubo ang sipon niya. Tulad ng bilin ni Keith, ay hindi na siya pumasok. Bago pa siya makatawag sa opisina ay tumunog na ang cellphone niya. Good morning, Maureen. Bungad sa kanya ng baritonong tinig. Nagwala ang puso niya. Good morning, sir. How are you? Medyo masama pakiramdam ko ngayon kaysa kahapon. Hindi muna ako papasok ngayon, sir. Sorry. Don't apologize. Sinabi ko naman sa'yo na kapag hindi ka okay, huwag ka nang pumasok. Better rest for today, okay? Thank you, sir. Yung schedule mo for today, isi-send ko na lang sa'yo. No need, Maureen. I already checked it. What I want for you to do is just rest for today, okay? Para makabalik ka agad sa trabaho. Ayokong mamiss ka. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilang mangiti. Sige, sir. Magpapahinga ako mabuti.
Kumain ka rin at uminom ng gamot, okay? Sir, ang alam ko, boss kita, hindi doktor. Natawa ito mula sa kabilang linya. Tila may umalin sa loob ng tiyan niya. Hindi mo ako doktor. Future boyfriend mo ako. Wow, sir, iba ka rin ah. Natawa ito. Sige na, ibaba mo na para makakain ka at makapagpahinga. Kahit na masama ang pakiramdam, nakangiti si Maureen nang ibaba ang tawag. Pagkatapos kumain at uminom ng gamot, ay nagpahinga siya sa kanyang silid. Hapon na nang magising siya, mas maganda na rin ang pakiramdam niya kumpara kanina. Pababa siya sa hagdan nang matanaw niya si Keith sa sala. Kausap ng binata ang kanyang tiyahin. Oh, gising ka na pala Maureen, narito ang boss mo. Baling sa kanya ng tiyahin. Bumaling din sa kanya si Keith. Nagtama ang mga mata nila ng binata. Hi Maureen. Matamis ang ngiting bati ni Keith. Nagwala ang puso niya at napatulala na lang sa binata. Sir, anong ginagawa mo dito? Tanong niya nang makalapit sa lalaki. Nag-aalala ako sa iyo kaya binisita kita. Tumikhim ang tiyahin at tumayo sa kinauupuan. Maiwan ko muna kayo Maureen, maghahanda lang ako ng merienda. Nang maiwan sila ni Keith ay naupo siya paharap sa binata. Kanina ka pa dito, sir? Kadarating ko lang. Kumusta ka? Okay na ako, sir. Makakapasok na ako bukas. Sigurado ka? Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo pa kaya. Okay na talaga ako, sir. Akala ko ba ayaw mo ko mamiss? Bakit ayaw mo pa akong papasukin? Pabirong tanong niya. Hindi bali nang mamiss kita, basta alam ko maayos ka. Pwede naman kitang dalawin dito. Muling nagwala ang puso niya. Okay na nga ako, sir. Papasok na ako bukas. Okay. Ngumiti ito habang patuloy na nakatitig sa mukha niya. Bakit ganyan ka makatingin, sir? Sita niya bago pa siya matunaw sa tingin nito. Ang ganda mo kasi. Namula ang mukha niya, lalo na nang mapagtanto na nakapambahay lamang siya at walang ayos kumpara dito na gwapong-gwapo sa suot na Amerikana. Tama nga si Sir Kenneth, mambobola ka nga. Ako sa niya kay Keith. Bahagya itong natawa bago sumeryoso. Marami akong naging babae pero hindi naman ako mambobola, Maureen. Totoong maganda ka. Nung una tayong magkita, kahit sinungitan mo ko, gandang-ganda ako sa'yo. Maganda ka kahit walang ayos, kahit anong suot mo. You'll always be beautiful to me, Miss Maureen Delgado. Masuyo itong umiti. Teka, bago ako makalimutan, these are for you. Mula sa tabi ng binata ay kinuha nito ang isang bouquet ng bulaklak at isang basket ng prutas. Napakurap-kurap si Maureen dahil hindi niya yun napansin kanina. Paano? Kay Keith ka lang agad nakatitig. Tukso sa kanya ng isang bahagi ng isip. Di ba napag-usapan na natin na hindi ka muna manliligaw? Bakit may dala kang bulaklak? Tanong niya. Hindi pa nga ako nanliligaw. Get well soon flowers lang yan. Get well soon flowers? Natawang gagad niya. Kung nanliligaw na ako ngayon, hindi lang bulaklak at prutas ang dala ko. May kasama sana akong banda. Ha? Bakit ka magdadala ng banda, sir? Kasi manghaharana ako. Napakorap siya bago muling tumawa. Manghaharana ka? Hindi na uso yun sa panahon ngayon. Uso pa rin yun sa pamilya namin. Talaga? Ngumiti ito at masuyong tumango. Kahit hindi maganda ang boses ko, haharanahin kita gabi-gabi. Magrereklamo mga kapitbahay namin, sir. Pumalatak ito. Sila na nga makakanood ng libreng performance, magrereklamo pa sila. Natawa siya. Kung sa bagay, kung kasing gwapo ni Keith ang manghaharana, kahit hindi maganda ang boses nito ay siguradong hindi ito mababato ng itlog. Sige nga, kung manghaharana ka, anong kantang kakantahin mo? Tanong niya. Siyempre, yung paborito mo, Maureen. Paano kung sad song yung paborito ko? O kaya yung mga kantang pang Zumba? Wala kang paboritong love song? Lost in Your Eyes ni Debbie Gibson. Mahilig ka sa old love song? Hindi naman masyado, sir, pero yun kasing theme song ng parents ko kaya naging paborito ko na rin. Hindi niya inaasahan nang bigla ay kantahin ni Keith ang chorus ng kantang sinabi niya. Hinawakan pa nito ang kamay niya habang kumakanta. Oh, it's like being lost in heaven when I'm lost in your eyes. Patula nitong sinabi ang huling lyrics ng chorus habang diretsyong nakatingin sa kanya. Pakiramdam ni Maureen ay tila natunaw ang puso niya. Akala ko pangit ang boses mo, sir. Ang ganda naman pala. Sambit niya nang makabawi. Bahagya itong natawa. Hey, wala tayo sa office. Stop addressing me as your boss. Keith na lang. Ayoko nga. Pabiro niyang sagot. Come on, Maureen. May panunuyong wika nito. Ewan ko sa'yo, Keith. Lumaki ang ngiti nito. Isa pa, please. Tama na. Masyado ka nang natutuwa.
Sagot niya at pabiro itong inirapan. Sungit? Nakangusong tukso nito na ikinatawa lang niya. Ilang oras nang nagtagal si Keith sa bahay bago ito nagpaalam sa kanila ng tiyahin. Ang gwapo pala ng boss mong yun, iha. Naniligaw ba sa'yo yun? Aba, halatang gustong-gusto ka. Kung makatingin sa'yo ay daig pa ang suman sa lagkit. Wika kay Maureen ng kanyang tiyahin. Maniligaw pa lang po, tita. Nako, sa wakas ay magkaka-boyfriend ka na, iha. Matutuwa ang mga magulang mo niyan. Hindi pa po ako sigurado kung sasagutin ko, tita. Bakit naman? Halata rin namang gusto mong binatang yon, iha. Palikero po kasi yon, tita. Maraming naging babae. Baka naman nagbago na. Mukha namang patay na patay sa'yo yung boss mong yun. Halos hindi kahiwalayan ng tingin eh. Napangiti na lang siya ng sulyapan ng bulaklak at prutas na dala ni Keith. Kinabukasan ay nakapasok na si Maureen sa trabaho. Hindi lang niya inaasahan ng pagdating niya sa opisina ay naroon na si Keith. Nakatayo ang binata sa tapat ng mesa niya. Good morning, Maureen. Malaki ang ngiting bati nito sa kanya. Good morning, Sir Keith. Nag-angat ito ng kilay. Sir na ulit ngayon? Natawa siya. Nasa office na po tayo, sir. Ngumuso ito. How are you, Maureen? Okay na nga ako kahapon pa, sir Paulit-ulit. I just want to make sure you're really okay. Nagsirko ang puso niya dahil sa masuyong boses nito. Ikaw, sir, bakit ang aga mo? Akala ko tuloy late ako. Ayaw mong sunduin kita kaya dito na lang kita inabangan. Sagot nito na nagpainit sa puso niya. Gusto mo ng kape, sir? Ipagtitimpla kita. Umiling to. Hindi talaga ako nagkakape. Ha? Bakit nagpagawa ka kahapon? Ngumuso ito. Well, nagpapakitnan talaga ako sa'yo kaya nagpatimpla ako ng kape. Natawa siya. So hindi rin totoo na with creamer ang gusto mong timpla ng kape? Kahit anong timpla ang ginawa mo kahapon, magugustuhan ko, Maureen. Ewan ko sa'yo, sir. Nag-angat ito ng kilay. You're blushing, Maureen. Kinilig ka yata eh. Tumigil ka, sir. Pumasok ka na lang sa opisina mo. Nakangising tinalikuran siya ng binata. Siya naman ay nangingitim pumesto sa desk niya. Maya-maya pa, narinig niya ang boses ni Keith sa intercom. May kailangan ka, sir? Tanong niya. Where do you usually eat your lunch, Maureen? Sa cafeteria, sir. Order lunch for 2 people from your favorite restaurant. Pakidala dito sa opisina. For 2, sir? Para sa ating dalawa. Sasabayan mo ako mag-lunch mamaya. You can't say no to me, Maureen. That's an order. Napaawang ang mga labi niya. Bago pa siya makapagsalita ay naputol na ang linya. Naiiling na nangingiting sinunod niya ang utos ni Keith. Pagdating ng lunch break, sabay nga silang kumain ng binata sa opisina nito. You should drink and eat more. Galing ka sa sakit kaya kailangan marami kang kumain. Anang binata habang ipinaglalagay siya ng ulam sa plato. Ang dami naman ito, sir. Ubusin mo yan. This is me speaking to you as your boss. Sumimangot siya kahit ang totoo ay napupuno ang puso niya sa pagiging maalaga nito. Ang daya mo, sir. Ginamit mo yung posisyon mo para pasunurin ako. Natawa ito. Ngayon lang to, Maureen. Kapag naging boyfriend mo na ako, ikaw na ang masusunod. Handa ako magpaalipin sa'yo. Ikaw na ang boss. Di nga. Baka puro salita ka lang, sir. Bakit hindi mo subukan para mapatunayan ko sa'yo? Anito at kumindat sa kanya. Kahit na sumirko ang puso niya sa kilig ay nagawa niyang umirap. Natapos ang pagkain nila na hindi lang tiyan ni Maureen ang busog. Subalit bago siya makalabas ng opisina ni Keith ay bumukas ang pinto niyon at iniluwa ang isang gwapong lalaki. Keith, pumasok na ako dahil wala ang sekretary mo sa labas. Anang lalaki bago napatingin kay Maureen. Oops, sorry, may kasama ka pala. Ngumiti siya sa bagong dating na lalaki. Good afternoon, sir. Ako po yung sekretary ni Sir Keith. Maureen, this is my cousin Brennan. Ani Keith sa kanya bago bumaling sa pinsan. Ano ginagawa mo dito? Wala akong duty ngayon sa ospital kaya binisita kita. Sagot nito at bumaling sa kanya. Miss, pwedeng mahingi ng kape? Dumayo ka dito para magkape. Kunot ang noong ani Keith sa pinsan. Kape lang nagdadamot ka, Keith. Tumikhim si Maureen at bumaling sa bagong dating. Excuse me, sir. Anong kape ho ang gusto mo? With creamer and sugar. Thank you, miss. Ngumiti si Maureen at dumiretso sa pantry. Hawak niya ang gagamiting tasa nang bumukas ang pinto niyon at pumasok si Keith. Anong ginagawa mo dito, sir? Ako nang gagawa ng kape ng pinsan ko, Maureen. Napakurap siya bago nakasagot. Ako na, sir. Balikan mo na yung pinsan mo. Hayaan mo siya mag-isa doon.
Come on, hayaan mo nang akong gumawa ng kape niya. Hindi ko pwedeng mapagod, kagagaling mo lang sa sakit. Natawa siya. Sir Keith, ang OA mo. OA na kung OA, basta ayoko mapagod ka. Katwiran nito na nagpainit sa puso niya. Sa huli ipinaubaya niya kay Keith ang hawak na tasa. Humalukip-kip na lamang siya at sumandal sa countertop habang abala ang binata sa ginagawa. Sir, ang dami naman yata ng asukal na nilagay mo. Komento niya. Para magreklamo siya at hindi na umulit. Pabirong sagot nito na ikinatawa niya. Lalo siyang natawa ng pagharap ni Keith ay may nakita siyang pulbos sa isang bahagi ng mukha nito. Sir, may creamer ka sa baba mo. Pakipunasan naman please. Malambing na utos nito. Nagwala man ang puso niya ay lumapit siya sa binata at pinunasan ang dumi sa baba nito. Halos mahigit niya ang hininga para pigilan ang sariling singhuti ng amoy nito. Okay na, sir. Thank you, Maureen. Lumunok siya at ngumiti. Sa halip na lumayo, nanatili siya sa harap ni Keith. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at tumingkayad siya para halikan ng mga labi nito. Tila siya kinoryente nang maglapat ang mga labi nila ng binata. Tila napasong lumayo siya kay Keith. Subalit hindi siya nito pinakawalan. Sa halip ay hinawakan nito ang baba niya at siniil siya ng mas malalim na halik. Pareho silang tulala ni Keith na pakawalan nito ang mga labi niya. Nang mga sandaling yon, napagtanto ni Maureen na mahal na niya ang binata. You kissed me. Wala sa sariling sambit ni Keith. Dampi lang yung ginawa ko. Ikaw yung humalik talaga. Ako sa niya sa binata. Gumuhit ang pilyong ngiti sa mga labi nito. Ikaw ang nauna, Maureen, kaya kailangan mo kong panagutan. First kiss mo ba yon? Hindi naman ah. First kiss ko yun sa babaeng mahal ko. Kaya kailangan mo kong panagutan, Miss Delgado. Napalunok siya. Manligaw ka muna bago kita panagutan. Kumislap ang mga mata ni Keith. Magsasalita sana ito nang marinig nila ang katok sa pinto. Keith, yung kape ko, okay na ba? O baka malamig na? Anang pinsan nito mula sa labas. Maghintay ka, Brennan. Tila iritadong sagot ni Keith bago ibinalik ang tingin sa kanya. Naging masuyo muli ang mga mata nito. I'm sorry about my cousin. Lumabas na kasi tayo, baka lumamig yung kape. Sinulyapan nito ang mga labi niya pagkatapos ay tumango. Come on. Naunang lumabas si Keith, dala ang ginawang kape para sa pinsan. Namula ang mukha ni Maureen nang makita ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Brennan Buenavista. Tila ba alam nito ang nangyari sa loob ng pantry. Hi Maureen, sorry kung inutusan kitang magtimpla ng kape. Baling ni Brennan Buenavista sa kanya. Ha? Okay lang sir. Nice to meet you by the way. Inilahad nito ang isang kamay sa kanya. Nagtaka man ay tinanggap niya yon at nakipagkamay sa binata. Thank you sa pagpapatino dito sa pinsan ko, Maureen. I didn't realize earlier you're the woman he's talking to me about. Muntik patuloy ako mabuhusan ng kape. Nakangising wika ni Brennan. Mabubuhusan talaga kita ng kape kapag hindi mo pa binitiwan ang kamay ni Maureen. Sagot ni Keith na nagpainit ng husto sa mukha ni Maureen. Nakangising binitiwan ni Brennan ang kamay niya. Babaero dati tong si Keith, Maureen, pero nagbagong buhay ito nang nakilala ka. Sa'yo ko lang siya nakitang nagkaganyan. Shut up, Brennan. Saway ni Keith sa pinsan. Bakit? Hindi ba alam ni Maureen na patay ka sa kanya? Alam niya. Ani Keith at bumaling sa kanya. Hindi ba, Maureen? Alam mo na patay ako sa'yo? Nag-init ng husto ang mukha niya. Babalik na ako sa desk ko, mga sir. Sa halip ay sagot niya. Nakangiting tumango si Keith. Pagbalik ng dalaga sa mesa niya ay napapikit siya at napahawak sa mga labi. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang pakiramdam ng halik nito. Lintik na lalaking yun. Papatayin yata ako sa kilig. Anya sa sarili. Sa sumunod na mga araw habang lalo silang napapalapit ni Keith sa isa't isa ay lalong lumalalim ang nararamdaman niya sa lalaki. Madalas ay sabay silang kumakain ng tanghalian sa opisina nito. Pagdating naman ng hapon ay pumapayag na rin siyang ihatid ng binata pa uwi. Hindi na malaya ni Maureen na 2 linggo na ang matuling lumipas. Mag-ingat ka sa flight mo. Bilin niya kay Keith nang muling ihatid siya ng binata pa uwi Biyernes ng hapon. Lilipad kasi pa Singapore mamayang gabi ang binata. May business conference itong dadaluhan doon para sa kumpanyang pag-aari nito. Sa linggo ng hapon ng balik nito sa Pilipinas. When we see each other on Monday, niligawan na kita. Nakangiting wika ni Keith. Huwag kang sa opisina maniligaw dito sa bahay. Nakangusang bilin niya. Masuyo itong tumango. I'll pick you up at work. We'll have dinner together. Then I'll take you home. Pigil ang ngiting tumango siya. See you on Monday, Keith.
Ilang araw tayong hindi magkikita. Wala ka bang pabaong kay sa akin, Maureen? Pilyong tanong nito. Hindi pa kita boyfriend. Naliliit ang mga matang sagot niya. Hindi na kasi nasundan pa ang halik na namagitan sa kanila sa pantry. Kahit sa pisngi lang? Ang kulit mo, sagot niya. Subalit sa huli ay hindi rin siya nakatiis at pinagbigyan ng binata. Kahit sa pisngi lang nito dumampi ang halik niya ay abot-abot ang tahip ng puso niya. Thank you, Maureen. I'll call you when I get to Singapore. Masuyong sagot nito bago tuluyang nagpaalam sa kanya. 3 oras ang nakalipas, nag-ring ang cellphone ni Maureen. Subalit sa halip na si Keith, ang boses ng kapatid niya ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ate, nandito kami sa ospital. Na-aksidente si Papa. Nawalan ng preno yung pick-up niya kaya bumangga siya sa poste ng kuryente. Hanggang ngayon hindi pa siya nagigising. Umiiyak na balita ng kapatid. Muntik nang mabitiwan ni Maureen ang hawak na cellphone. Uuwi ako dyan, Maura. Pagkatapos nilang mag-usap ng kapatid ay agad siyang nag-book ng flight pauwi ng Batanes. Ipinagpasalamat niya na kinabukasan agad ang nakuha niyang flight. Sabado ng hapon nang makarating si Maureen sa Batanes, agad siyang dumiretso sa ospital kung saan naroon ang ama. Anak, nagkamalay na ang papa mo. Kani-kanina lang. Sabi ng doktor maayos na ang lagay niya. Imporma sa kanya ng ina. Nayakap niya ang ina kasabay ng pag-usal ng pasasalamat sa Panginoon. Sana hindi ka na umuwi anak, kauuwi mo lang, sayang ang pamasahe. Hindi ko kayang hindi makita si Papa ma, huwag niyong isipin yung pera, kikitain ko rin naman yun pagbalik. Bali walang sagot niya. Ilang sandali pa ay muling nagising ang ama at nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ito. Anak, sabi ng tita Lina mo may gwapong manliligaw ka daw. Totoo ba? Tanong ng ama pagkatapos niya itong kamustahin. Totoo po pa, sa susunod na balik ko dito isasama ko po siya. Aba, dapat lang. Baka mamaya ay bigla ka na lamang niyang pakasalan agad. Iba pa naman ang mga lalaki sa Maynila. Hindi naman ako papayag pa. Dapat makilala muna kayo ni Keith. Natatawang sagot niya. Hindi ba babaero yung manliligaw mo? Ngumuso siya. Dati pong babaero pa, pero nagbago na raw siya at naniniwala po ako sa kanya. May tiwala ako sa iyo anak. Basta ipangako lang niya na hindi ka niya sasaktan at lolokohin. Kung hindi, itatapon ko siya sa dagat. Natawa siya sa biro ng ama. Kapag kaway inilabas niya ang cellphone para tingnan kung may sagot na ang binata sa mensaheng ipinadala niya. Bago kasi siya umalis ng Maynila ay nagpadala siya ng mensahe kay Keith. Kumunot ang noon niya nang makitang wala ni isang mensahe sa kanya ang binata. Hanggang sa abutin ng kinabukasan ay wala pa siyang natanggap na sagot mula rito. Akala ko tatawagan niya ako. Bakit kahit mensahe wala ako natanggap sa kanya? Nag-aalalang wika ni Maureen habang nakaupo sa hardin ng ospital. Siya ang nagbabantay sa ama subalit dahil dumating ang kanyang ina at kapatid ay iniwan niya muna ang mga magulang. Ate, okay ka lang? Bakit nandito ka sa labas? Untag sa kanya ng kapatid na si Maura na sinundan pala siya sa labas. Pilit nang umiti siya sa kapatid. May hinihintay lang akong message. Mas malakas ang signal dito sa labas eh. Baka maglakad-lakad na rin muna ako. Namiss ko agad ng probinsya natin. Sige ate, dun muna ako kina Papa. Lumabas siya ng ospital at naglakad-lakad hanggang sa makarating siya sa Naidi Lighthouse. 1 kilometro lang kasi ang layo niyon mula sa ospital. Doon siya dinala ng mga paa, sa lugar kung saan sila unang nakita ng lalaking minamahal. Muli ay tiningnan niya ang cellphone subalit wala pa ring mensahe roon galing kay Keith. Napabuntong hininga siya. Kahit na masasaktan ang puso niya, mas gugustuhin niya na nakalimutan lamang siya ni Keith o nagbago ang isip nito sa kanya, kaysa ang malaman niya na may nangyaring masama dito. Miss, stay away! Isigaw ng pamilyar na baritonong tinig. Agad siyang napaharap sa pinanggalingan ng tinig. Kasabay ng pagwawala ng puso ay namilog ang mga mata niya nang makita si Keith. Sakay ito ng bisikleta patungo sa kanya. Hinihipan ng hangin ang buhok nito at bakas ang ngiti sa mga mata. Keith? Kumurap siya para masigurong hindi siya dinadaya ng paningin. Nang masigurong totoo ang binata ay namuo ang luha sa mga mata niya. Nanatili siyang nakatulos sa kinatatayuan hanggang sa huminto ang bisikleta nito sa harap niya. Bumaba roon ang binata at nakangusong lumapit sa kanya. Miss, hindi ka tumabi. Kung sira ang preno ng bike na gamit ko, mababangga kita. Natawa siya sa kabila ng luha. Anong ginagawa mo dito? Sinundan kita. Sabi ko, manliligaw ako, di ba? Hinawakan nito ang mukha niya nang may makatakas na luha roon. Hey, bakit naiiyak ka? Sobra mo ba akong na-miss, Maureen?
Akala ko kasi may nangyari ng masama sa'yo. Wala kang message sa akin. Hindi ka rin tumatawag. Wala ako narinig sa'yo mula nung umalis ka. Pumungay ang mga mata nito. I'm sorry, Maureen. Nawala ang cellphone ko sa airport kaya hindi kita nakontak. I'm sorry kung pinag-alala kita. Forgive me, baby. Natunaw ang puso niya sa lambing ng boses nito. Akala ko rin nakalimutan mo na ako, na nagbago ang isip mo sa akin. Hinaplos nito ang mukha niya. That won't happen. The moment I fell in love with you, I was already sure about you, Maureen. A Buena Vista only falls in love once, and when we fall, it will be until the end. Patawarin mo ako kung marami ako naging babae noon, pero sinisiguro ko sa'yo, ikaw lang ang tanging babaeng minahal ko. Sa'yo lang ako nabaliw ng ganito. Sa'yo ko lang handang isuko ang lahat-lahat sa akin. Handa akong magpaalipin sa'yo hanggang sa katapusan ng buhay ko. I love you so much, Maureen. You're the one for me. From the day I met you, it was you and only you for me, until the very end. Now please allow me to prove my love to you. Umiling siya sa binata. Ayoko manligaw ka, Keith. Napalunok ito. Sa isang iglap ay napuno ng takot ang mukha nito. Did you change your mind? Nagbago ba ang isip mo dahil pinag-alala kita? Busted na ba ako agad? Masuyo siyang umiling. Pagkatapos ay ngumiti. Mahal din kita, Keith. Ayoko manligaw ka pa kasi gusto ko tayo na. Napakurap-kurap ito hanggang sa mamula ang mga mata niya sa luha. Ano yung sinabi mo? Pakiulit. Lumaki ang ngiti niya. Saksi itong lighthouse at buong isla sa sasabihin ko sa'yo. Mahal kita, Keith Axel Buenavista. Mahal na mahal din kita, Maureen. Napapaos na tugon nito bago siya siniil ng halik. Buong puso niyang tinugon ang halik na yon ng binata. When did you fall in love with me, Maureen? Masuyong tanong nito nang pakawalan ng mga labi niya. Ang totoo, nung una kitang nakita dito sa lighthouse, nagkagusto na ako sa'yo. Napalitan lang ng inisang paghanga ko nang nagkasagutan tayo. So it was love at first sight for you too, huh? Tukso nito. Ngumuso siya. Nang binigyan mo ako ng cake at naging okay tayo, unti-unti na ako nahulog sa'yo. Hanggang sa namalayan ko na lang na mahal na kita. Sabi ko sa sarili ko noon, bahala na kung sakaling binubola mo lang ako. Kasi gusto talaga kita. I'm serious with you right from the start, Maureen. Seryosong sagot nito. Masuyong tumango siya sa binata. Buong puso ang paniniwala at pagtitiwala niya rito. Paano mo pala nalaman na nandito ako sa Batanes? Akala ko nawala yung cellphone mo. Pagbalik ko ng Pilipinas kanina, dumiretso ako sa bahay niyo. Nalaman ko sa tita mo na umuwi ka dito dahil na-aksidente ang papa mo. I went straight here, Maureen. Paano nandito ka agad? Bukas pa ang pinakamaagang flight pa Batanes, ha? I used my family's private plane, maybe. Pagdating ko dito, nagpunta ako sa ospital. Nalaman ko sa kapatid mo na naglalakad-lakad ka raw. I searched for you and found you here. Sa lighthouse kung saan tayo unang nagkakilala. Natawa siya. Hindi ko akalain na yung lalaking ng boses sa akin noon ang siyang lalaking itinadhana pala sa akin. Hindi ko nga yun sinasadya, Maureen. Nasilaw lang talaga ako sa magandang legs mo. Natatawang sagot nito bago semeryoso. But same, baby. I never thought I'd find the love of my life here in Batanes. I actually have a secret to tell you. Anong sekreto mo? Kumistap ang mga mata nito. Maureen, baby, you should know that you're the only woman in my head, my heart, and my other head recognize. Huh? Teka, anong other head? You mean, yung ulo mo sa baba? Natatawang tumango ito. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang sabihin ni Keith ang dahilan ng pagbabakasyon nito sa Batanes. Ang ibig mong sabihin, ako na lang ang nakakapagpatayo dyan sa ano mo? Laglag ang panganggagad niya kasabay ng pagsulyap sa pagkalalaki nitong nakaumbok sa suot na pantalon. Nakangising tumango si Keith. Ikaw na lang ang nag-iisang babaeng kinikilala nitong alaga ko, Maureen. You know what that means? Sayong-sayo lang ako. Heart, body, and soul. Handa ako magpaalipin sa'yo habang buhay. Hanggang sa magkaanak tayo at magkapo. Kahit maputi na ang lahat ng buhok ko, araw-araw pa rin ako manliligaw sa'yo. Pangako yan, mahal ko. Sa sobrang kaligayahan ay tila lilipad ang puso ni Maureen ng mga sandaling yon. Ang advance mo naman, anak ka tapo agad. Pakasalan mo muna kaya ako. Then, will you marry me, Miss Maureen Delgado? Bigla ay inilabas ng binata ang isang singsing at lumuhod sa harap niya. Natulala siya sa harap ng lalaking minamahal. The moment I realized I was in love with you, I already prepared this ring, baby. Ganun ako kasigurado sa pagmamahal ko sa'yo.
Ganoon ako kasigurado na ikaw na ang mamahalin ko habang buhay. I know this is a rush for you, so please know that I'm ready and willing to wait for you, Maureen. Hindi mo ko kailangang sagutin ng oo ngayon. I'll wait until you're ready to settle down with me. Muling bumalong ang luha sa mga mata niya. Sigurado na rin ako sa iyo, Keith. Sigurado na rin ako sa pagmamahal ko sa iyo. Sigurado ako na ikaw na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Kaya oo, handa na ako magpakasal sa iyo. Gusto ko nang maging asawa mo. Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama mo. Pagkatapos nitong isuot sa kanya ang singsing ay nagsalo sila sa isang malalim na halik. Itcha daw ko imo, Keith. It means I love you in our native language. Sambit ni Maureen nang maghiwalay ang mga labi nila. And I love you so much more, Maureen, my future Benavista. Buong pagmamahal na sagot nito. Isang beses pa silang nagsalo sa isang matamis na halik bago sila bumaba ng burol. Come on, my love. Mandiligaw pa kami ng pamilya ko sa pamilya mo. Malambing na wika ni Keith sa kanya. Teka, kasama mong nagpunta rito ang pamilya mo? Oo, kasama ko sila nagpunta dito. Susuportahan daw nila ako sa paniligaw ko eh. My family is excited to meet you and your family, Maureen. Natawa siya bago yumakap sa lalaking minamahal. Magkasama nilang pinuntahan ang ama niya sa ospital. Buong pusong tinanggap ng pamilya niya si Keith. Hindi natapos ang araw na yon ay nakilala niya at ng pamilya niya ang pamilya ni Keith na kasama nitong nagpunta sa Batanes. 4 na buwan ang nakalipas, naging ganap na Buenavista si Maureen. Naganap ang pag-iisang dibdib ni na Maureen at Keith sa Basco Lighthouse, kung saan sila unang nagkakilala. Saksi ang buong isla ng Batan sa pagpapalitan nila ng pangako sa isa't isa. 2 taon nang lumipas ay isinilang ni Maureen ang unang anak nila ni Keith. Sa pagsasama nilang mag-asawa ay biniyayaan sila ng 2 anak ng may kapal. Kahit sa Maynila piniling manirahan ng mag-asawang Keith at Maureen, madalas silang umuuwi ng Batanes, kasama ang kanilang munting pamilya. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.